Breaking news! Congressman Levisti may panibagong inilabas na pasabog. Kongreso tahimik na nagdagdag ng 10.5 billion sa sariling budget. Ibinulgar ni Congressman Leandro Legarda Levisti na tahimik umanong itinaas ng Kongreso ang sarili nitong internal budget mula sa 17.20 billion naging 27.70 billion nang wala umanong malinaw na paliwanag at walang naging debate. Sa isang panayam, iginiit ni Levisti na dapat munang ilahad sa publiko kung saan gagamitin ang dagdag na 10.5 billion bago ratipikahan ang 2026 national budget sa December 29. Ayon kay Levisti, walang umanong committee hearing, wala rin umano sa committee report, at bigla na lang lumitaw sa substitute bill ang naturang pagtaas. Anya, humingi rin siya ng detalyadong breakdown sa komiteng may hawak ng budget, ngunit walang tugon. Pinakamalaki ang itinaas ng maintenance and other operating expenses, mula sa 10.75 tungong 18.58 billion. Babala pa ni Levisti, malaki umanong bahagi nito ay ELA certification ang liquidation, na mas madaling abusuhin. Sa 318 na mambabatas, tinaya niyang katumbas ito ng 58.42 milyon kada kongresista kada taon, bagamat kinilala niyang may lehitimong gastusin din para sa opisina at opisyal na tungkulin. Ibinunyag din ni Levisti na may buwanang MOOE ang mga kongresista, at may mga bonus tuwing October at December, kasabay ng pag-apruba ng budget. Dagdag pa niya, hindi pantay-pantay ang alokasyon at itinuturing pang confidential, kaya't sinabi niyang hindi niya tinatanggap ang sarili niyang sweldo at MOOE dahil sa kanyang mga reserbasyon sa budget. May seryosong aligasyon din si Levisti hinggil sa mga konsultant na umano'y binabayaran ng cash mula sa MOOE. Binanggit din niya ang CARE program, kung saan umano'y may 10 hanggang 100 consultant slots bawat kongresista, may 15,000 buwan ang bayad, at nagsisilbing keyboard warriors. Babala niya, pera ng taong bayan ang posibleng ginagamit sa online attacks laban sa mga kritiko ng gobyerno. Mas lalo pang umigting ang issue ng ihayag ni Levisti na isang staff ng House Committee on Appropriations ang palihim umanong nagpakita sa kanya ng papel na may 151 milyon na budget items at sinabihan siyang, "Kung this is your incentives." Sa huli, nanawagan si Levisti ng full disclosure, ilantad ng mga mambabatas kung anong benepisyo at insentibo ang natatanggap mula sa House MOOE at Appropriations Committee bago ratipikahan ang 2026 budget. 1 week before the approval of the 2026 budget, nakatanggap po ako ng text message para tumawag sa akin ng isang staff ng Kongreso. Tapos sinabi niya magkita kami sa lounge, hindi niya sinasabi ano yung agenda, at nagpakita siya sa akin sa lounge ng isang papel na nakasulat ng 151 million pesos ng iba't ibang klaseng mga budget items. At ang sinabi niya sa akin ay, "Kong, this is your incentive." Pagkatapos ng aming meeting, ang ibang mga congressman din pala ay pinakita niya ng mga papel na may mga sulat na budget items. At alam niyo, hindi na po tinatanong kung para saan ang incentive na to. Pero dahil ito ay 1 week before the budget, naisip ko, kaya pala ang ekspektasyon ay maaaprubahan ang budget na hindi didebate at hindi ka-questionin dahil may ibinibigay naman kasing mga incentive sa mga mambabatas. Hindi ko naman po sinasabi na mali ang mga alokasyon na ito, pero ang hinihiling ko lang po ay sana maging transparent tayo at isapubliko natin lahat ng mga insentibo para sa mga miyembro ng Kongreso. Kong, do you think na matagal na itong ginagawa? Opo, pero baka ngayon mas lumalaki dahil lumalaki din yung 6.7 trillion pesos na ang national budget eh. At ma'am, kung pwede ko din dagdagan, Yes, yung incentive na to, yung extra during the process. Pero sa simula pa lang, hinihingan na din kami ng isa-submit para sa National Expenditure Program pa lang. Meron din po akong mga naibahagi na mga chat sa Viber ng mga chief of staff na humihingi ng 150 million infra for district rep at 160 million infra for party list rep at 30 million soft
for district and party list rep. Na muli, hindi naman masama na ang mga mambabatas ay nagbibigay ng input para sa budget. Pero una, magandang aminin na ang National Expenditure Program ng DPWH pala ay may mga di umano'y insertion ng mga mambabatas. At pangalawa, isa publiko ano man ang mga line items na nanggaling sa mga mambabatas. Kasi pag ang ICI o Ombudsman ay nag-iimbestiga ng mga ghost project, hindi po nila alam sino yung proponent ng mga proyektong yun. Pero may datos. Kasi alam natin mismo sa loob ng Kongreso, sinusulat sino yung nagpapasa ng bawat isang proyekto. So, hindi ko naman sinasabi na dapat natin huwag aprubahan ng budget. Hinihiling ko lang na isa publiko bago ang Monday approval ng BICAM ng 2026 budget, sino ang mga proponents at ano ang mga incentives at allocables ng bawat isang kongresista. Okay, Congressman, si Julius po ito. I-clarify ko lang po, no? So, bago pa po ipasa ang National Expenditure Program o ang NEP, sinasabi niyo po na mayroon ng insertions ang ilang kongresista bago pa po ipasa sa Kongreso. Ganun po ba yun? Po, yung standard po para sa lahat ay 180 million pesos ayon sa mga chat sa Viber ng aming mga chiefs of staff. On top of yung mga allocation bilang district representative na umaabot ng 400 billion pesos sa DPWH, and on top of yung mga extra kung ikaw ay may leadership position. Pero pag lumalapit na rin ang botohan sa mga sikretong mga meeting, pinapakita din pala ng staff ng House yung mga incentive ng bawat isa. At siguro ever since naman may mga ganito. Pero dahil nananawagan ang gobyerno ngayon ng transparency, maganda sana malaman natin magkano ang allocable at incentive ng bawat isa. May nabanggitin po kayong sistema o formula para sa mga incentives na ito. Baka pwede niyo pong ipaliwanag, no? Depende po ba ito sa posisyon, kung bahagi ng liderato, o ano po ba itong sistemang ito? Para sa yung pinakita sa akin ng staff ng Committee on Appropriations, ang pagkakaintindi ko dahil yung aking mga kasamahan ay may iba-ibang mga incentive din, depende sa kanilang rank po sa House. Ito nga po ay batay sa kanilang posisyon sa House. Pero, sir, kung maaari din po akong mag-introduce ng isa pang nais ko pong i-elaborate ngayong araw. Yes po. Marami din pong mga hindi idinedeklara na mga incentives bukod pa sa mga ipinakita sa akin mga line items sa budget. Ito po ay nasa mga lump sum items katulad ng maintenance, operating and other expenses o MOOE ng House of Representatives. At ang isang sa tingin ko dapat mas ma-question na bagay ng media na ito po ang unang beses na ibabahagi ito siguro sa kahit anong radio show kasi talagang patago itong bagay na to. Yung National Expenditure Program ng ehekutibo ay nagbigay para sa House of Representatives ng mga 17.2 billion peso budget. Tapos yung House of Representatives naman sa General Appropriations Bill ay itinaas ang sariling budget by 10.5 billion pesos, maging almost 28 billion pesos na walang debate o paliwanag para saan ang additional 10.5 billion pesos. At ang majority nito, mga 7.8 billion pesos ay napupunta sa MOOE na ang malaking bahagi ay hindi nililiquidate. At kung maaari ko pong ibahagi, may iilan na pong mga consultant ng House of Representatives na nakausap ko na nagsabi sa akin na sila po ay binabayaran ng cash sa supot. Ang iba nga po, cash sa backpack. May nagbiro, baka yung iba, cash sa maleta. At ang hiling ko na lang sa House of Representatives, huwag nating itago ang mga consultants na nasa
MOOE. Ideklara na lang natin ang mga consultants sa MOOE para hindi kailangan patago ang pagbayad sa kanila. Pero, ang isa pang maaari kong ibahagi ay ang mga congressman ay binigyan ng mga slots para sa ibang klaseng mga consultant, mga social media consultant, na ang binalita sa akin ng ibang mga congressman, ilan may 10 slot, yung ilan may 100 slot. At ito po ang mga keyboard warriors o mga trolls di umano na nag-comment pala sa mga Facebook posts tungkol sa iba't ibang mga national issues. Meron pong mga naganap na mga meetings na para sa seminars on yung pagbuo ng mga social media consultants para sa iba't ibang mga miyembro ng Kongreso. At parang ito siguro ang unang beses na ito ay tatalakayin sa publiko. Pero ang 7.8 billion peso increase sa budget ng House of Representatives ay hindi dumaan sa anumang budget hearing o debate. At dahil narinig ko mula sa ibang mga kongresista na meron nga silang slots para sa mga social media consultants at yung iba naman mga consultants binabayaran sa cash sa mga supot o backpack, hindi malayong isipin na bahagi ng MOOE na to ay napupunta dyan. At panghuli, malaking bahagi din ng MOOE ay napupunta diretso sa bulsa ng mga miyembro ng Kongreso. Kung ginagamit nila ito para sa kanilang mga constituents, ay nasa kanila. Pero may mga question tungkol sa lack of transparency and liquidation sa mga funds ng MOOE. Parang din kasi itong Confidential Intelligence Fund. Mas malaki pa, pero hindi pa napapansin sa media. Kaya, just to end po, I want to give a equation na kung itinaas ng 10.5 billion pesos ang MOOE ng House of Representatives sa House kumpara sa ipinasa sa National Expenditure Program at may 318 miyembro ng Kongreso, 10.5 billion divided by 318 million is 33 million pesos. May mga reports din at baka ito po ay pwedeng isapubliko sa mga darating na mga araw na tuwing may approval ng budget, kailangan ang mga miyembro umattend. At sa karaniwang araw, mababa lang ang attendance sa Kongreso. Pero para umattend ang mga miyembro at bumoto sa budget, sinasabay sa botohan para sa budget ang pamamahagi ng MOOE sa mga miyembro ng Kongreso. Magkano ang natatanggap ng mga miyembro ng Kongreso sa araw ng botohan ng budget, maaari nating i-compare sa iba. Kasi ako po hindi kumukuha at alam naman nila na hindi ko kukunin ang akin. Kung hindi ko kukunin yung bahagi ko ng increase sa MOOE budget ng 33 million pesos, baka mapunta sa iba yung 33 million ko. O ang tanong nyo nga po, pantay-pantay ba o anong basehan? Hindi natin alam. Kasi walang deklarasyon sa line items ng budget magkano ang MOOE ng bawat isa. Kaya ang isang hinihiling ko lang po dahil sa Lunes ang approval ng 2026 national budget, bago ito maaprubahan, sana linawan for the first time ng House leadership saan mapupunta ang buong MOOE budget, lalong-lalo ang 7.8 billion pesos na itinaas
sa MOOE budget na bahagi ng 10.5 billion increase na hindi dumaan sa debate sa House. Okay, Congressman, sinabi po ng palasyo na nakatakdang pirmahan ni Pangulong Marcos ang 2026 national budget sa first week ng January. So, malapit na po yun, ilang araw na lang bago ang 2026. Ano po yung may papayo nyo kay Pangulong Marcos bago niya po pirmahan itong budget? With all these revelations po na inyong isinisiwalat sa media, sa social media, sa publiko po. Given the limited time, wala namang pong oras na baguhin pa ang budget. Pero at least pwede tayong maging transparent. Ang mga ahensya ng gobyerno ay may mga database naman. Magkano ang MAIP, AITS, TUPAD, FMR, at iba pang mga incentives na nakukuha ng bawat isang kongresista o senador o iba pang politiko. Meron naman din pong datos ang House of Representatives kung saan napupunta ang 18 billion pesos na MOOE na karamihan ay unliquidated na mga funds. Sana pwedeng isapubliko lahat ng mga datos na ito kasi pera naman po ito ng taong bayan at hindi naman po dapat siguro na sikreto ang pamimigay ng pera ng taong bayan. At kung kayo naman ang tatanungin mga kababayan, ano kaya ang inyong reaksyon at komento sa balitang ito? Please comment down below at huwag na rin kalimutang i-like at share ang ating video. Thank you for watching.